block. Streets been a mess. How can I breathe? Smoke in the air, pure gasoline. I see the news, see what you read. Change gotta come, put that on me and watch me educate. Yeah, we been could've started, but it's never late. Do it for my kids, yeah, let's set it straight. Do it for your kids, gotta set it straight. It's time to regulate. Hi guys! Welcome to today's vlog. So ngayon, nagdadrive na naman tayo ng bagong kotse. Actually, itong kotse na to is a car of our friend. So nagdadrive tayo ng Toyota Raze. And itong Toyota Raze na to, hindi lang siya basta Toyota Raze. Ito yung Toyota Raze ni Real Ryan. So, hiniram ko sa kanya yung kotse na to kasi nakikurious ako eh. Sobrang daming taong may gusto ng Toyota Raze. Hindi ko alam bakit, kasi hindi ko pa siya nadadrive. So ngayon, hinaram ko sa kanya para malaman natin ano bang meron sa Toyota Raze na to, bakit ang daming taong gusto ng kotse na to. Actually, dinadrive ko na tong kotse na to for like 1 week already. So ngayon, medyo naiintindihan ko kung bakit siya gusto ng mga tao. Bakit paborito to ng mga Pilipino. And nag-post din ako sa IG story ko na dinadrive ko nga yung kotse ni Ryan, and madami nag-message sa akin na tatanong nila sa akin, "Uy, kamusta yung Toyota Raze?" Kasi gusto din nila bumili. So sabi ko, sige, gagawa tayo ng video para mapanood nyo and makita nyo kung bakit ba sobrang daming tao may gusto ng Toyota Raze. So ngayon, papunta tayo sa office ng Manila Search Chronicles. So dala natin yung kotse ni Ryan, and nasa Skyway tayo ngayon. Testingin natin yung auto, and so far natutuwa ako kasi unang-una maganda yung ride. Yun yung gusto ko sa kotse na to. Kasi basically itong Toyota Raze para siyang kotse na mataas. Kasi maliit lang siya, hindi siya mahirap i-drive sa city, and pinaka-importante dito, gusto ko yung tipid niya sa gasolina. Kasi itong Toyota Raze ni Reliant is the 1.0 turbocharged Toyota Raze. So actually gagawa ako ng actual fuel consumption ng kotse na to. Kasi ngayon ang reading niya is around nasa 8 kilometers per liter. So titingnan natin talaga kung accurate itong reading na yan, or baka mas mataas pa dyan. Kasi feeling ko baka mas mataas pa dyan kasi matipid siya eh. And lalo na pag itong turbocharged na kotse, kasi pag turbocharged medyo mas matipid yung kotse. Pero ang downside lang dito is 1 liter lang yung auto. So baka may power to weight ratio na difference. So baka pwedeng hirap yung auto kasi medyo malaki din yung auto, kasi para siyang mini SUV or tinatawag nga nila na crossover. So gagawa tayo ng actual fuel consumption. So magpapa full tank tayo, and then zero natin yung kilometer reading. Tapos makikita natin kung ilan ba talaga yung fuel consumption ng kotse to. So ngayon, magdadrive lang ako. Punta tayo sa office ng Manila Search Chronicles. Papakita ko rin sa inyo yung office namin doon kung saan kami nagpa-podcast. So yeah, let's go! Alright, so dito na tayo ngayon sa office ng Manila Search Chronicles, and tingnan niyo yung sumulubong sa akin, si RWB Noah. Grabe naman. Grabe yung tunog ng kotse na to. So magpa-park lang tayo, and pakita ko sa inyo yung current kilometer reading ng auto. So pagdating natin dito sa office, ang average kilometer per liter na is 9.5. So kanina nung nasa Skyway tayo, that's around mga nasa 8 kilometers per liter. Kanina nag 8.9. So pag park ko dito, 9.5 kilometer per liter, which is good kasi tumaas pa siya, and napakatipid din talaga siya. And pero yun nga gagawin, sabi ko sa inyo, gagawa tayo ng actual fuel consumption na computation, na reading, para talagang mapatunayan natin kung gaano katipid itong Toyota Raze na to. Kasi yun yung pinaka-importante kapag bumibili ka ng kotse. Kailangan matipid sa gasolina yung auto mo, kasi syempre kung malakas sa gas tapos pinang-araw-araw mo
napakasakit sa ulo noon, and napakasakit din sa bulsa. So yeah, so ngayon magtatrabaho lang muna ako, pupunta muna ako dito sa office, mag-meeting na kami saglit, and then babalikan ko kayo guys. So tingnan nyo, daming kotse maganda, may ginagawang Porsche dyan. Ganda. Ito yung favorite ko, 964 na turbo 3.6 liter. Grabe. Well, ganda. Punta na tayo sa office namin. Pero papunta sa office namin may madadaanan ka pa mga gayang kotse. Woo! Sobrang solid. So, yeah. Ito yung office ng MSC. Ito kami nagpa-podcast. Tayo. So, gusto natin yung ilaw. Yan. So, dito kami nagmi-meeting. Yan yung mga namin. And dito yung podcast nangyayari. So, yan. Also, yan yung mga collection ng mga mugs, Watanabes, and T37. So, iba't ibang klaseng offset ng T37 yan. And ito rin iba't ibang klase ng offset ng Watanabes. And meron din kami ditong carbon hood. Itong carbon hood na to is from A86 Levine. So yan yung mga pumunta na dito. Pinapasahin namin sila. And of course, Ravenol, Pia, and syempre, Buzz Hype. And madami pa dito. May mga collection pa dito ng mga upuan. Meron dito HKS, Watanabe. So, mahilig sa Watanabe yung may-ari na to eh. Yan, kaya pati upuan may Watanabe. And meron din tayong Supreme na upuan. Meron din tayong Eames chair. So, meron din tayong ditong Ducati na makina. Sabi pwede pa daw ma-start yan eh. So, yeah. Yun, alright. Tatrabaho lang ako guys. So, mamaya, papa-full tank natin yung Toyota Race ni Real Ryan, and tingnan natin talaga kung ano ba talagang actual fuel consumption ng kotse na to. Alright guys, so dito tayo ngayon sa Caltex. Pinapa-full tank na natin yung Toyota Race ni Real Ryan. Testing natin yung fuel consumption ng Toyota Race. So ngayon, ayan, papa-full tank na tayo. Natin yung 95 octane. So ayan, lagyan din natin ng sticker ng Enjoy Car Life. So ito talaga yung signature placement ng Enjoy Car Life sticker dito sa lower left sa may trunk, tapos 1 inch. So kung gusto nyo gawin yon, feel free to do it. So yun talaga yung signature niya. So okay, matik na kuya. Okay, so yun. Ngayon pupunta tayo sa JBL Chunfest sa O Square parking lot sa Green Hills. Dali natin yung kotse ni Ryan. Yung tayo muna magre-represent kay Real Ryan kasi wala siya today kasi nasa Vios Cup siya. So, yeah. Pakita ko rin sa inyo kung ano mga kotse nandun mamaya. Malalaman din natin yung fuel economy ng Toyota Race na to. So ngayon, bali ang gagawin natin, magpa-full tank tayo, 0-0 na natin yung trip A para malaman natin kung ilang kilometers yung tinakbo natin after magpa-full tank. Tapos, after nun, siguro tomorrow, after lahat ng mga pupuntahan ko, dito lang naman ako sa Metro Manila. Actually sa Green Hills lang. Pagbalik sa bahay bukas, pagbalik sa bahay mamayang gabi, bukas na umaga, magpapa-food tank tayo ulit. Tapos titingnan natin kung ilang liters yung nabawas. So, doon natin mako-compute yung fuel consumption ng kotse na to. So, yeah. And also, isa palang tip sa inyo guys na kapag magpapagas kayo, dapat pala sa mga lugar na hindi binabaha yung mga naka-elevate na gas station, kasi para at least mas sure tayo na hindi pinapasok ng tubig yung tangke nila. Tunuro sa akin ni Real Ryan yun. So dahil gamit natin yung kotse ni Real Ryan, magbibigay rin tayo ng mga tips and mga advices pagdating sa kotse, kasi kailangan natin na maging katulad ni Real Ryan na nagbibigay ng mga factual tips. Also, alam nyo ba, sabi rin sa akin ni Real Ryan, every Tuesday pala nagbabago yung gas prices. So dapat either Monday or Tuesday
alam na natin kung magtataas ba mabababa para before Tuesday nakapagpagasta tayo para at least masulit natin yung rollback or maunahan natin yung pagtaas ng gasolina. And yun ay turo din sa akin ni Real Ryan. Ang dami ko talaga natutunan pagkasama ko si Real Ryan kasi talagang si Real Ryan nagre-research yan, very factual na tao. Kaya yung mga tinuturo niya sa akin talagang yung take down notes ko talaga kasi very helpful siya for me. Alright guys, so dito tayo ngayon sa O Square parking lot dito sa Green Hills San Juan. And dala pa rin natin yung kotse ni Real Ryan, yung Toyota Raze niya. And papakita ko sa inyo yung labas ng kotse niya ng mas detailed. Unang papakita ko sa inyo, of course, yung Kia na fog lights. And meron din siya ditong Kia na fog lights as well. Pero itong Kia na to na fog lights, ni-retrofit siya. So ginawan siya ng konting custom fabrication, nag-cut ng konti para mapasok yung fog light dyan sa bumper. And sabi sa akin ni Jen, si Overland Kings ang nagkabit ng mga fog lights na to. And super ganda ng pagkakagawa nila kasi hindi mo akalaing retrofitted siya. Parang siyang OEM lang na bolt-on, pero hindi. Pero ang ganda ng pagkakabit nila. And yeah, itong Raze ni Ryan, super clean. Hindi siya naka-lowered, naka-mugs lang siya. I think yung stock tires ng Raze na to, yun pa rin yung ginamit nila. Pinitan lang nila yung mugs. Kasi parehong 17 yata yung stock ng Toyota Raze. And yun, meron siyang sticker ng Sonax. Of course, Banawi Boy. And of course, yung may-ari ng kotse si Real Ryan. And nilagyan din natin ng Enjoy Car Life sticker. Itong Raze ni Real Ryan. So far, driving the Raze around the metro, super dali siya. Wala akong naging problem. Ginagamit ko siya for almost 2 weeks na. Yun nga, tinatry natin makuha yung accurate fuel consumption ng kotse na to. And pagpunta ko dito, hindi pa nabawasan ng bar yung full tank niya. And mamaya, pag-uwi, titingnan natin kung nabawasan yung gasolina natin. Tapos tomorrow siguro ako magpapakarga ng gas ulit para makita natin yung fuel consumption. Pero yun nga, so ito yung Cayenne na naka-Kia fog lights din. And of course naka Falcon tires na Wild Peak itong Cayenne na to. Inaayos nila yung awning. Yan, ito maganda pang trail. Sinasabi nga sa akin nila Alex, nila Brian na i-trail na natin tong Raze ni Real Ryan kasama yung Raze ni Franz Gao. Kasi si Franz Gao meron din siyang Toyota Raze na naka-lift. Ito, lagyan natin yung picture dito. Pwede din check out yung YouTube channel niya, FG Media. So meron siyang Toyota Raze doon na naka-lift. Isa sa mga pinakamagandang Toyota Raze dito. Isa sa mga pinakamagandang Toyota Raze din dito sa Pilipinas. And yun, tine-trail niya talaga yun. Meron siyang mga vlogs na tine-trail niya yun. Super angas. Yan. So ito, this one is a 1.0 turbo charge Toyota Raze. Stock siya. Okay siya gamitin. Yung suspension niya, comfy. Yung interior niya napakaganda. Lalo na yung yung display niya. Meron siyang CarPlay and then malaki yung monitor niya. It's very basic, naka-paddle shift din siya. Ang ganda din ng response ng paddle shift niya. Nung tinry ko siya i-sports mode, maganda yung response, yung accuracy ng pag-shift. Gustong-gusto ko. So, minsan ginagawa ko yun para kahit hindi ka humahataw, yung normal driving lang, nagpo-plus minus ako para mas tumipid, para mas mababa yung angat ng RPM niya. So, isa yung tip para kung gusto niyo tumipid, yung mas lalo pang tumipid yung kotse nyo pag automatic. Pwede mo siya i-manual mode para hindi masyado mataas yung mga revs. So, yun. Yan yung
Toyota Race ni Real Ryan. And of course, maraming salamat kay Real Ryan for letting me experience your car. And next time, S13 naman sa'yo, Rai. Yun naman ang iiwan ko sa'yo. Balit naman tayo. I watch your stories silently. We could be close before the night ends. So into you. My heart is racing, I can't help myself. You never look my way, I'm stuck in this. So ngayon, dito tayo sa JBL Tune Fest. Medyo maaga pa. So yung mga kotse na nandito, like si Banawi Boy, dito dala niya yung napakalinis na ng MX-5 ND2 na naka RG, Advan RG na mags. Super ganda talaga ng kotse na to. Pangarap ko magkaroon ng kotse na ganyan. And nandito din si Mr. Eversince. Ito yung Yaris niya na naka NK Racing. And ito syempre, isa sa mga Buzz Hype Yaris. Ito yung kay Isaiah na Yaris na naka RG, then Advan RG na mags, same as Alex. Ito white. And yun yung tatlo yan eh, si D5 pati si Joe at saka si Isaiah, lahat sila silver. Yung mga Buzz Hype Yarises. Super linis ng kotse na to. And then of course, ito yung the Real Ryan Toyota Race. And ito rin yung Manila Street Chronicles na demo car. Itong Porsche Cayenne na naka Falcon tires na Wild Peak, tapos ang ganda ng mags, beadlock. And of course, itong naka na naka Pia fog lights. Super ganda, ang laki. Sobrang aggressive. So ngayon inaayos nila yung awning, sineset up nila. Perfect na perfect pang trail itong kotse na to. Yung overlanding na luxury. Ito yun. So ito, isa sa mga pinaka-favorite ko rin kotse dito sa JBL Food Fest. Itong GR Yaris ni Franz Gao. Super pogi. Weds, I forgot the mags. Weds TC105X. Naka Nova. Tapos itong GR Yaris ito, naka JBL Arena na speakers. Isa sa mga, actually siya yung pinaka high-end level ng JBL car audio. So yan. And gusto ko yung carbon fiber hood. And naka HKS na cover, Venturi intake. Ganda. Of course, JBL car audio. My favorite. Itong GR Yaris ito is yung best example pang daily road trip car, tanay car. Kasi itong siyempre GR Yaris, alam natin na napakaganda mag-handling and ganda ng performance ng auto na to. 4-wheel drive, 3-liter turbocharged engine. Tapos ang ganda pa ng sounds yung naka JBL na Arena, yung bagong labas na speakers ng JBL. So yeah, this is the perfect car for me. Yeah. So, ikot po tayo natin kung ano pa yung mga kotse dito. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyong Toyota Race naman ni Franz Gao na naka-lift, na nakapang overlanding spec. And of course, naka Pia fog lights din siya, same as kay Real Ryan. Sobrang pogi ng Race na to. Yan, naka-lift siya. Meron pa lang nabibiling lift kit for Toyota Race. So, ayan, kung hindi nyo pa, and kung gusto nyo sabaybayan yung build ni Franz Gao sa Toyota Race ito, pwede nyo i-check out yung YouTube channel niya, kasi alam ko meron siyang playlist for this build, itong Toyota Race niya. So kung gusto nyo ng overlanding spec na Toyota Race, Franz Gao is the man. So yan, hindi ko lang alam tawag sa wheels niya, pero naka all-terrain tires siya, naka roof rack siya, yun, naka roof rack siya. Tapos meron din siyang awning sa kabila. Pakita ko sa inyo. Ayan, no, may awning over itong Kings na awning. Yan. Tapos may mga bag, Thor na box. So yan, pare-pareho sila ng setup sa harap, yung fog lights sa bumper, and itong sa harap sa may grill. Ang pogi talaga ng Toyota Race, no? Kaya pala talagang sobrang daming tao may gusto ng Toyota Race kasi very economical, practical, and turbocharged pa. And
Tingnan nyo naman yung sura, ang pogi. Pa siyang kotse na malaki, na mataas yung ground clearance. So perfect talaga for cities. Ito, tinitrail pa to ni Franz and ni Uncle Peter. The best. Isa to sa mga the best na Toyota race na nakita ko. Meron din ditong Land Cruiser. Wow, ang ganda ng Land Cruiser na to. 3-door na Land Cruiser na 70 series. Wow. Ang linis. Grabe. Grabe. Parang siyang brand new. Ang ganda. Naka Bradley. Ganda ng pati yung decal, oh. Ganda. May plastic pa yung loob, oh. Wow, pati yung interior. Hindi ko lang alam kung pwede. Ewan ko lang kita sa camera pero hindi ko syempre pati sa likod may plastic po. Wow. Siyempre hindi natin pwedeng buksan yung pinto, nakakahiya. But ang ganda. Ang ganda ng Land Cruiser na to. Ito yata yung favorite ko sa JBL Tune Fest. Itong 70 series na 3-door Land Cruiser. Wow. And ito naman yung Jazz ni Kat. Naka JBL car audio din to and very tastefully done. Super linis. Saktong lowered, tapos naka-mags, chin. Tapos simple lang, malinis. Naka little trees na air freshener mo kung kita. Tapos malaki na rin yung yung screen niya. Yan. Ang may-ari nito, babae guys. Sobrang solid. Linis lang ng Jazz niya. Meron din ditong Jimny na naka-set up din. Ang cute ng side mirror niya, orange or yellow. Ganda. Tapos meron ding FJ na naka-TE dito. Yun, pogi. And ito yung isa sa mga favorite ko rin na kotse dito sa JBL Tune Fest is this car. Itong kotse ni Ed. Ito yung Zefiro Wagon. I think dalawa or isa lang yung ganito sa Pilipinas. And ito sa left side din yung mugs niya parang plato. Pero tingnan nyo yung sa kabila. Naka VSKF siya na mugs. Grabe, ang ganda ng wagon kapag sobrang bagsak. Sobrang angas. Ayan. Kasi ayan yung engine bay niya. V6 yung engine ng Zefiro. Yun. And of course, ito yung event today, JBL Car Audio Tune Fest. So kasali yan, kasi naka JBL speakers din siya, kasali siya sa competition today. And syempre, kaso natanggal na yung sticker. Balls Hype, Banawi Boy. And of course, Legends of the 90s. Alright guys, so dito tayo ngayon sa gasoline station na magpapa-full tank tayo ulit. So bali titignan natin kung ilang liters yung nabawas mula nung nagpa-full tank tayo last time. So ang tinakbo natin is 37.1 kilometers. So yan yung total na tinakbo natin mula nung last full tank natin. So yun nga, pumunta tayo ng JBL Tune Fest sa Green Hills and then umuwi tayo sa Parañaque and then pumunta rin ako sa office tapos bumalik ulit sa Parañaque. So roughly that's around 37.1 kilometers. So ngayon check natin kung ilang litro ba ang nabawas sa kotse na to mula nung nagpa-full tank tayo. And also isa pa lang tip guys, nakikita nyo yung arrow na yan sa tabi ng gas symbol. Yung arrow na yan, ibig sabihin yan, tinuturo niya kung saan nakalagay or kung saan yung buksanan ng gas tank natin. Kapag nakaturo yan sa left, ibig sabihin yung gas tank natin is nasa left side, yung opening ng gas tank nasa left side. And kapag nakaturo naman yan sa right side, ibig sabihin nasa right side naman yung opening ng gas tank natin. So yun yung purpose ng arrow na yun. So may mga iba sa inyo siguro, like ako dati nagtataka ano kaya tong arrow na to, kasi minsan sumasakay ako nakaturo sa left, minsan sumasakay ako sa ibang kotse nakaturo naman sa right. So yun nga, sabi nga ni Real Ryan, sana nakatulong. So isa yun sa mga advice din and tips na mabibigay ko sa inyo, dahil nga gamit natin yung kotse ni Real Ryan ngayon, kasi gusto ni Real Ryan laging nakakatulong. Alright guys, so after computing yung total na tinakbo niya, which is the 37.1 kilometers and kung ilan yung gas na nabawas,
mula nung nagpa full tank tayo, which is the 5.19 liters. So i-divide po yung 37.1, yun yung kilometer na tinakbo, and kung ilan gas yung nabawas, which is the 5.19 liters. So after computing, lumalabas na ang average fuel consumption ng kotse na to is 7.14 kilometers per liter. So medyo malakas siya sa gas kasi 7 kilometers per liter. Kasi yung mga ibang kotse usually nag-range yan ng mga 8 to 9. Pero ito siguro dahil madami tayong traffic na nadaanan, and siguro din isang factor kasi iba na yung mags ng Toyota Race na to. So medyo mabigat, although pareho pa rin siyang 17 compared sa stock na 17s din, pero syempre may added weight yung panagpalit ka ng mags kaysa sa stock. And depende talaga siya sa, nagva-vary siya depende how you drive the car. Siguro ako may konting hataw, and ginagamit ko yung paddle shift, and syempre na traffic tayo sa EDSA. So yun, nag-range siya, depende talaga kung paano mo gamitin yung auto. So ngayon ang average kilometer per liter reading niya is 9.9. So hindi ko rin talaga masabi kung accurate to, pero yung ginawa natin mas accurate yun kasi kinompute talaga natin mano-mano. Kung gusto nyo talaga ng mas matipid na kotse, ang highly masasuggest ko sa inyo is mag-hybrid kayo, like yung Altis, merong hybrid nun, meron ding hybrid na Corolla Cross, merong hybrid na Yaris Cross, and meron ding hybrid na RAV4. So I think madami pang mga hybrid models at ilalabas ang Toyota in the near future. Sana magkaroon din ng hybrid na Toyota Race, no? Siguro ang angas nun. Pero yeah, sana natuwa kayo sa vlog natin bago, and kung gusto nyo, magre-review pa tayo ng mga iba't ibang mga kotse. Check natin yung fuel consumption nila kasi yan talaga yung number 1 na tinatanong ng mga tao sa akin kapag nagtatanong sila kung pag gusto nila bumili ng kotse. Siyempre ang kailangan natin iniisip is yung fuel consumption ng kotse. Siyempre gusto natin mas matipid is better. So yeah, yun, dito na tatapos yung vlog natin. Nagpapasalamat ako kay Real Ryan na pinahiram niya sa akin yung Toyota Race niya for almost like 2 weeks or more. Super nag-enjoy ako gamitin ito, and masasuggest ko pa rin talaga sa inyo guys yung Toyota Race kasi overall hindi lang sa mababa yung fuel consumption reading niya, nasa pagdadrive pa rin yan, pero ako sa pagdadrive ko siya for almost 2.5 weeks, nag-enjoy naman ako, and yung ride comfort niya super okay, and yung capacity na makakasakay super okay din. Nahihiga yung upuan sa likod, so pwede mo siyang lagyan pa ng mga gamit. So yun, if meron kayong gustong suggestions, please comment down below kung paano natin ma-improve yung pag-vlog natin, and abangan nyo yung mga lalabas kong vlogs in these following days. Excited na ako, and konti nagbabalik tayo sa pag-vlog. Sorry kung medyo matagal tayo mag-post, but babawi ako sa inyo guys. Papakitaan ko kayo ng mga magaganda pang content sa mga susunod na araw. And also, if hindi nyo pa na-check out yung mga bagong merch natin, nasa buzzhypemotorsport.com. Nandun yung mga shirts natin, stickers, and mga accessories, lalo na yung mga air fresheners. Madami nagtatanong saan makakabili, doon po sa buzzhypemotorsport.com. And yung Enjoy Car Life na dinigit ko sa kotse ni Ryan, meron din tayo doon. Yeah, yun. Maraming salamat guys. I hope nag-enjoy kayo, and always tandaan, enjoy car life. Down to the floor. I've been on the road so long, forgot I had a home. I'm out in Miami, a celebrity galore. I got what I need, but I always want more. Always going on, that's why they call me North. But you could call me Norte. In a 911, pull off in a Porsche. I ain't never losing sleep from what these whores say. Just get my good side, make sure that shit 4K, yeah. Baby, I've been serving L's like the weed man.